Sige po, gusto ko pong idalangin ni Pastor, ang ating Bishop, yung message for you to receive it fully. Bishop, thank you. God bless you all po. Thank you po, Pastor Rico. Nakaka-inspire yung mga messages natin. Amen. Nakadalawa tayo ngayon, parang conference ha. Ano ba yung kay Pastor Edith? Ang nag-speak sa akin doon yung listen saka yung yield. Sa panahon kasi ito, dapat tama yung ating pinapakinggan. Amen. At dapat yielded tayo sa Diyos. And then, ang ganda rin na senior ni Pastor Rico about no excuse. Amen? Pakisabi sa katabi mo, no excuse. Marami tayong mga excuses kung minsan, edad, pera, matrabaho yan, malayo. Ano ba yung mga excuses natin? Bata pa ako. Marami tayong mga excuses kung minsan. Now, nakita ko, mas maraming kabataan nata kaysa sa mga thunders. Sorry po, sorry. Ako kasi, we are thundering thunders. Amen? Magsisidyon na rin po ako. Meron ba itong 7 years old? Imagine, 7 years old, meron dyan. Kanina kasi may punto, ayun, no excuse. Amen? Bata pa lang, nakakaroon na ng ganyang klaseng message. Yung anointing nararamdaman nila. Pwede man tumayo lahat ng kabataan. Wow. Sa taas ang dami, oh. Glory to God. Amen. Praise God. Wow. Sige po, palakpan natin silang muli. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Si Ruth, bata pa si Ruth. Ren, patayin mo si Ruth. Okay, maupo na kayong mga anak. Now, before we will pray for our month of August na, no? August ba? Tama, August. Oo. Ang tawag sa month of August, sa month na ito, August hanggang September, Ghost Month. Maraming natatakot. No? Pero tayo, Holy Spirit Month. Amen? Maraming magiging anointed, maraming magiging bold, audacious, daring, serving Jesus. Now, bago tayo mag-pray, mahalaga lang po ito, napaka-challenging na mga message natin. No? Merong nilagay sa akin na word si God na dapat dadalhin natin this month. Yung salitang honor. Sabi niyo, honor. Kahapon sa morning watch, nabanggit ko po ito. Meron pong isang kabataan. Ang kanyang edad ay nasa 22 years old. He joined the Olympic. Yung pong 1924 Paris Olympic. Ang kanya pong stance ay 100 meter. Kaya lang po, lahat ng mga schedule ng 100 meter ay Sunday. Nagka-problema po sila. Kasi Christian siya. Mataas kasi yung level niya ng pag-honor kay God. So, ang nangyari, he refused to run his stance, yung kanyang pinaka-master. At ang 400 meter dash ay hindi niya yon linya. No? So, ang ginawa niya, kasi mga weekdays yun, so napilitan siya. No? Ngayon, meron isang kapatid, in-encourage siya. May inabot sa kanya na papel. At ang nakasulat doon, sa 1 Samuel, chapter 2, verse 30. I am the Lord, the God of Israel. I promise to always let your family serve me as a priest. Yun po si Eli, no? But now I tell you that I cannot do this any longer. Why? Because Eli, hindi niya in-honor si God. Mas ginalang pa niya ang kanyang mga anak kaysa sa Diyos.
Kaya sabi nga ni God, hindi na ngayon. I honor anyone who honors me. Yun po yung inabot sa kanya. I honor everyone who honors me. But I put a curse on anyone who hates me. Ngayon, no excuses lahat, mga kapatid. Let us be like sabi nga ng message kanina, let Jesus take the wheel. Be our driver. Amen? Take the lead sa buhay natin. I-level up natin, itaas natin yung level ng ating obedience. Si Eric Liddell, pwede sabihin ni Eric Liddell na naintindihan naman ni God. Actually, that is an excuse. Yung kaisipan, saan ba galing yung word na naintindihan ni God? Nasa Bible ba yun? No? Naintindihan naman ni God kahit hindi ka mag-serve. Naintindihan naman niya kahit gawin mo yan kasi tao ka lang. No, that is dishonoring and disrespecting the commands of God. Eric Liddell, kahit mahirap, hindi siya tumakbo ng Sunday. Hindi niya pwede i-compromise ang kanyang conviction. Lord, this is the Lord's Day. Sunday ito, para sa ito. Hindi siya tumakbo. And God honor him. Pakibalik nga natin yung about Eric Liddell, anak. Kaya si Eric Liddell, sabi nga riyan, won the 400-meter gold at the Paris Olympics on 11th of July 1924. But he's just as famous for a race he didn't run. Mas kilala siya, mas famous siya, famous siya sa 400-meter dash na gold, pero tayo mas kilala siya na hindi siya tumakbo dahil linggo. He want to honor God. Amen? Kaya nga nakakatawa, ang daming kabataan dito. Ang daming kabataan dito. Tandaan niyo ito. Itong sasabihin natin ito. Pag-ibaba mo, anak. Your future is determined by who you choose to honor. Itong si Eric Liddell, hindi niya in-honor yung kanyang coach, yung sinasabi ng mga tao, he chose to honor God. So, actually, bata lang siya namatay, he became a missionary. 1924, tumakbo siya kasama sa Olympic. 1925, nagpunta agad sa China to do the mission. Now, matagal na siyang patay. Pero naaalala pa hanggang ngayon. Amen? Yung kanyang halimbawang iniwan. Nang piliin niya na parangalan ang Diyos sa buhay niya. Kaya nga po sabi niya, your future is determined by who you choose to honor. Mga kabataan, pinipili natin that we will honor God. Now, bakit ito yung word? Kasi ang nangyayari ngayon, God is being blasphemed, being disrespected. Ano bang meron sa pride parade na yan? Ano ba yan? Hindi ba naintindihan ng mga tao, yan ang kinabagsak ni Satan? Bakit pinipilit yung mga pride parade na yan? Nakita niyo yung nangyari kay Vice Ganda? Nang umahawin siya doon sa kalang pride parade, iba ang boses na lumabas. Nakita niyo yung nangyari sa Brazil? Remember this, pride goes before distraction. Yung middle letter ng pride ay I. And Isaiah 14, makikita niyo 5 times sinabi ni Lucifer, I will, I will, I will. And he was cast down to the lower parts of the earth, to hell. Kaya mga kapatid, ayaw natin bumagsak ang bansang Pilipinas. Amen? Ayaw natin bumagsak ang henerasyon ninyo. We cannot be silent. We will honor God. Ngayon po, He's being disrespected. Tayo kuminsan, we care so much what people will say or think about us. Minsan natin inaalala yung sasabihin nila at maingat tayo na ayaw natin silang masaktan, pero sila yung walang respeto. Now, hindi ko tinitir yung tao dito. The spirit behind what's happening right now. I am not against a person, but against that spirit na kultura na gustong mag-dominate. Kaya ang isang word na Lord sa akin din yung retaliate. So itong ginawa ng kaaway nito, lalo tayong matcha-challenge
that we will not be silent, but we will share Jesus. Kaya nga po, bago tayo mag-pray, gustong maintindihan natin, mahalaga yung salitang honor. Kung atin tinitingnan, to honor God means to hold Him in the highest regard, to respect His commands, to live a life that reflects His holiness and righteousness. Kaya wag tayong patalo sa karamihan ng mundo, sa pagiging walang hiya nila. Tayo ay magiging bold. Lalakad tayong matuwid sa kabanalan. Ibabandila ang pangalan ng ating Panginoon Hesus. We are called to honor God. Pag-isigaw nyo, we are called to honor God. Kaya this month and throughout the rest of the year, we will live to honor God. Unshakable in honoring God. Amen? Unshakable. Walang pwedeng magpatinag sa atin. Walang pwedeng magpapigil sa atin. We will honor God. We will honor God. Now, how to honor God in this wicked generation? Paano? May sinabi si Jesus sa Luke chapter 12, verse 8. I tell you the truth. Everyone who acknowledges me publicly here on earth, the Son of Man will also acknowledge in the presence of God's presence. Now, labanin ito kung sinong ating ina-honor, kung sinong ating ina-acknowledge. Doon sa Olympic, iba yung ina-honor nila. Iba yung ina-acknowledge nila. At kawawa. Alam mo itong Olympic na ito, it's laban sa mga babae. Imagine, pinag-boxing, babae, lalaki. It's against violence against women. Diba, napanood nyo? Grabe yung nangyayari. Huh? Hindi lang yun. Pinakinggan ko yung lang apology. They did not apologize. They just make excuse. So mga kapatid ko, tatahimik ka. Mga kapatid, ang panahon natin ito, inahamon tayo magsalita. Huwag kayong manahimik. Kung Christian ka, mahal mo si Jesus Christ, huwag ka manahimik. Na-offend na ba kayo dahil hindi kayo in-acknowledge? Halimbawa, tayo ka nga, anak. Ikaw, pogi, halika. Tayo ka. Ikaw, di ba ka ba pogi? O, pogi ka, halika. Yan. Halimbawa, kaibigan kita, no? Kaibigan mo ko, no? Biglang dumating si Romel. Romel, halika. Oy, si Romel, sigat, matindi, no? Hoy, Romel, kumusta? Nagkwentuhan kami, no? Na anong pinag-usapan namin. Ito naman, nakaganito lang, parang walang tao. Anong pakiramdam niya na hindi man siya ina-acknowledge? Ay, Romel, sandali pala, meron akong kaibigan ito, matindi ito. Lawyer ito, talagang grabe ito, no? Kahit hindi matulog, talagang gising pa rin. Ano ba kayo yun? Hindi ka pinakilala. Hindi ka acknowledge. Tao lang tayo, nakaganon ka lang, hindi ka pinansin. Di ba nakaka-offend? Alam mo, madalas ganyan ang ating ginagawa kay Jesus. Ako tawan-tuwa ako pag sinabi ng, meron na kitang member natin, kapatid natin, meron silang mga kaibigan, ay, ito po yung aming bishop, ito po yung aming pastor. I feel so proud. No? Wow, sabi ko, hindi ko kinakahiya. Ina-acknowledge sila ako. Amen? So, ang tanong ko, meron bang dapat ikahiya patungkol kay Jesus Christ? Wala, di ba? So mga kapatid ko, never be ashamed. Acknowledge Jesus. Honor Jesus. Amen? Sa panahon natin ito, lalo natin itaas ang kanyang pangalaway sapagkat ang pangalang Jesus may dalang milagro. Amen. Whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang pangalang Jesus may dalang deliverance. In my name, you will cast out devil. In my name, you will heal the sick. Just the mention of the name of Jesus, may milagro na at may kapangyarihan. Amen? Thank you, Brother Romel. Babalik ka? Okay, ano pangalan mo? Aaron Kyle po. Aaron Kyle. Aaron Kyle. Aaron. Wow, Aaron ha? Aaron Pogi. God bless you. Huwag mo ikahiya na pogi ka. Be proud of it. Kaya nga, tama-tama kayo hindi.
We will honor God by doing house to house. Amen? Ay, kumantok ka, may kasama po ako. Sino kasama nyo? Kasama ko po si Jesus. Nais ko po siyang i-introduce sa inyo. Amen? We will honor God by taking over our campuses, sharing Jesus Christ, preaching the gospel, making disciple. We will not be silent. We will retaliate. We will take over. Hindi tayo magwawala. Hindi tayo gagawa ng masama. Ang gagawin natin, ibabandila natin ang pangalan Jesus. Alam ba saan nangyari ito? Sa Brazil, nagkaroon sila ng March for Jesus. Millions of people gathered and they do a March for Jesus. Doon sa Olympic, abang the name of God is blasphemed, yung mga Kristiyano sa labas, nag-worship, nagsama-sama, hindi sila papayag. May nangyayari ngayon. Mismo si Jesus, pinapakilala niya ang kanyang sarili. Doon po sa CBN News, may interview yung pastor sa Gaza mismo kung saan magulong. Ang sabi po ng pastor, may mga testimony, simultaneously, nagpakita si Jesus, like the Apostle Paul, nagpakita si Jesus Christ sa 200 tao. At alay ba sa Iran, maraming naboborn again sa Iran. Hindi lang binabagit ang pangalan patago. Maging sa Malaysia ngayon, galing na kami ng Malaysia, bawal ka mag-share ng gospel sa mga Muslim. Sa Malaysia ngayon, naghahanap ang mga tao ng mga Christian churches. Sapagkat ang Christian church lang ang nag-offer ng healing na sa mga depressed, may problema, may karamdaman. Kaya dumadami yung mga Christian churches sa Malaysia at Indonesia, kung saan matindi ang Islam dyan, Muslim. Dyan, nagaganap ngayon yung matinding revival. Why? Gusto nang ilantad ni Jesus ang katotohanan. We are in the last days. We are in the last days. Jesus Christ is about to come. Ito nangyayari ngayon. Alin ba sa China? Problema ang China. Kasi kung kailan binabawalan ng mga Kristiyano, lalo silang dumadami. At ang ginawa ng China ngayon, they rewrite the Bible. Binabago yung Bible. Sinusulat muli yung Bible kasi sabi nila, hindi mo makakuha sa persecution, hindi mabawalan, baguhin mo yung truth. At yan ang ginagawa ng kaahon ngayon. Nagkikreate siya ng confusion. Ang unang binago ng mga Chinese na government, yung John chapter 8. Yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. At pinakita doon, sinulat nila na si Jesus ang unang bumato doon sa babaeng nagkasala. So mga kapatid, kinakailangan talaga stick tayo. Stick to Jesus Christ. Honor Jesus. Amen? Huwag tayo papayag. We will honor His name. Yan ang pangalong commandment. Thou shalt take the name of the Lord your God in vain. Let us honor the name of God by proclaiming Jesus. He is Lord. He saves. He heals. Kaya nang nangyayari sa Malaysia, naghahanap ng marami. Kahit hindi mo share ngayon. Kasi alam nila sa mga Christian churches, pinagpipray ang mga may sakit. Gumagaling ang mga may karamdaman. Mga pagkakaiba nang nangyayari sa tagapanahonan. Maraming naboborn again. Maraming naliligtas. Tayo na lang ang hinihintay ng Panginoon. Kaya nga po, let us be like a clay. Allow God to mold us. And no excuses. Amen? This month, we will dedicate our lives to honor God. We will honor God. So this time, lahat po tayo tumayo. We will dedicate our lives in honoring Jesus. Can we sing the song, Here I Am? If you called for an offering, I'll give it. Hallelujah.